So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagaga, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang biggest content creator sa panahon ngayon. The biggest exorcism sa Facebook, mga kahombre ko. Iikot na ulo niyan. The biggest binarang. Tas ang kinuha ding albularyo ay content creator. Awit, the great clown. Palakpakan sa ulo. Ang putang ina niyan. San Pablo'y hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Sa mga hindi nakasubaybay, meron na tayong 9 content ukol kay Awit the Great Gamer, mga kahombre ko. Gatas na gatas! Sa last video ay tinalakay natin ang pagpopromote ni Awit ng sugal habang ito'y dumadaan sa isang malubha at critical na sakit sa kanyang binte, mga kahombre ko. Sa dumaang issue ni Awit, iba't ibang mga netizen ay nagagawang ikomento na subukan itong magpaalbularyo dahil baka napakulam ito ng mga taong galit sa kanya. Magpaalbularyo ka po muna bago pumunta ng hospital. Baka po may gumagaway sa'yo. Di ba po may mga galit sa'yo? Kasi po, pag nalagyan ng antibiotic ang katawan mo po, maaari po sumama ang katawan mo po. Dapat po albularyo po muna para malaman kung ginagaway ka po. Di ba? Ito yung last time na comment sa kanya. Sa mga naging komento na ito, nagawang seryosohin at i-content ito ni Awit. Nag-umpisang magpa-check si Awit sa isang albularyo at kinumpirma nitong may nagpakulam talaga kay Awit. Ayon sa albularyo, 2 tao ang nagpakulam sa kanya dahil sa inggit at malugmok ito sa buhay. Anong pangalan mo na? Kenneth po. Kenneth. Kenneth. Oh, Alfred. Kenneth. Alfred. Oh, basta Kenneth na lang. Kenneth, pangalan ng ama, ng anak, ng Diyos. Espiritu Santo. Amen. 2 tao ito. Okay. Nakaupo nagharap. Oo nga. Ha? Oh, pagawa ka sa iba. Kilala ka dito. Pinakukulam ka. Ganon. Pinakukulam, gano'n. Ano po ba siya? Babae, lalaki? Babae at lalaki yan. Babae, lalaki to. Ngayon po, ito pong tuhod ko, inorto po ito, inorto. Nakita po na parang may mga crystal po siya, then yun, tas namamaga, then yung nagagamot naman siya nawawala, then bumabalik po. Hindi ko po alam kung Ano? Kaya nga bumabalik eh. Kumain ka lang, ikaw ay umaasin sa buhay. Di ba? Magagalit sila. Nagagalit sila. Ang gusto nila, bumagsak ako. bumagsak ikaw para hay sila naman ang mag-ano. Kahit pag bumagsak ka, kapag katawanan ka pa. Sinabi ng albularyo na posibleng kakilala daw ito ni Awit, mga kahombre ko. Eto, naniniwala ba ako or hindi? Sa mga albularyo, mga kahombre ko, nasa mga 5 to 10% lang ang kapanipaniwala sa mga yan. Karamihan po sa mga tao na yan, mga kahombre ko, ay kahit wala ka namang sapi, wala ka namang kulam, wala ka namang engkanto or whatsoever, sasabihin nila yan, syempre, sasabihin nilang meron, obviously, para merong pagkakitaan. Tama? Normal lang yon mga kahombre ko, na nangyayari po yung mga bagay na yan. Pero, syempre, meron din naman totoo, no? Pero sobrang konti lang po, mga kahombre ko, yung mga legitimate at totoo. Isa sa totoo, mga kahombre ko, nakilala ko, pero hindi naman siya albularyo, kundi siya ay nanghuhula, no, ng future, ay si Madam J. Costura. Yan talaga, mga kahombre ko, totoo. Kaya kung ako sa'yo, Awit, kay Madam J. Costura ka lumapit. At dyan talaga maniniwala ako sa'yo. Pero sa mga tolongges na nakikita mo lang kung saan-saan, no, ang hirap maniwala, Awit. Ginagamit ka lang yan kasi kailangan nilang kumita, obviously. Normal lang yan, Awit, no? Sa video na ito ay nagawa niya ring i-promote ang kanyang link. Syempre naman, palakpakan ang putang inang iya. Comments!
Ipahula mo kung may free spin. Demonyo. Ang sabi nga niya, kilala ka nila siguro. So means, di siya sigurado sa paggagamot niya. Babae at lalaki yan. Babae at lalaki to. Kilala ka nito siguro. I mean, kung totoo kang manggagamot, sabihin mo na kung sino yon. Magsabi ka na ng pangalan, bakit may siguro pa? Tas napaka pangkalahatan ang isinasagot mo sa tao. Maaaring babae, pero maaari ding lalaki. Ano ba, man? Sabihin mo na, di ba? Sabi mo, nakikita mo, sabihin mo na, tama? Lalo kang kukulamin yan, hindi sa albularyo, magpakonsulta yung sakit mo, taas ang uric acid mo, gout, kidney problema, sa doktor lang dapat yan. Disiplina sa mga kinakain. So, ayan, may point din mga kaombre ko, no? So, crazy to. Muling nagpatingin si Awit sa isa pang albularyo na content creator din. Meron itong 1.3 million followers sa Facebook at promoter din po itong albularyo na ito ng sugal. Palakpakan ng mga putang ina yan! Baka pag-press kami content creator pero ito seryoso to. Hindi ano to. Hindi wala scripted dito. Nakakaalam. Patayin natin yung aircon. Sa ibang parte ng mga video niya ay minumute-mute niya kung mapapansin nyo. Una sa lahat yung kanyang pangalan. Anong full name mo? Pangalawa, kung papaano siya dinadasalan upang sumanib sa kanya yung mga nagkulam sa kanya, kuno, no? At doon niya kakausapin. I mean, para sa akin mga kahombre ko, as of now, no? Kaya doon sa mga pag-mute-mute niya, it's very understandable. Una sa lahat, i-mute yung buong pangalan ni Awit. O, tama naman yung action na yon, tama? Pangalawa, mga kahombre ko, minute yung dasal kung papaano sasanib sa kanya yung mga kinulam. Tama rin yon mga kahombre ko. So, nagawang makipag-usap ng albularyo sa sumanib sa katawan ni Awit. Yan na. Yan na. Nagkikick in na po yung sugal sa kanyang sistema. The talent is coming out. Oy, oy. 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 Uy. Tinipan. Ka sa akin? Pagpapusap ka sa akin? Pagpapusap ka? Tinatarantado mo to, ha? Hoy! Sa mga oras ito, pinapakuha mo yung kami nito. Oh my goodness, man. Ano to? Pasok lahat ng gumagawa, pinakamalakas. Yung tumatawag. Tuwa nila ko. Yun o, inihipan. Pinakamalakas. Sino ba pinakamalakas? Kaya mo ko? Kaya mo ko? Kaya? Kaya? Ha? Kaya mo ko? Si Awit din yan. Ano ba? Karen yan. Patay ko na sa online. Sa online ko na. Guys, tama na. Ikakat ko na po dito, mga kahombre ko, kasi parang ako na mismo yung nahihiya. Kilala mo suta? Alam mo ang suta ng kanlaon? O, tikman mo. Sa dulo, mga kahombre ko, ay bumigay din yung pinakamalakas na nagkulam o nagbarang kay Awit na demonyo. Tapos, tinanggal niya rin naman yung liquid daw, no? So, naiisip ko nga po, baka joy yung nilagay sa tao na to. Eto, mayabang to tao na to, pero hindi nyo kailangan parusahan. Ha? Papatayin kita! Papatayin kita ngayon! O, takutin mo, tapon mo. Gamitin mo kailangan mo, tapon mo, nalagay mo yan. So, yan mga kahombre ko. After na mga kaganapan na ito, ay mukhang umayos-ayos naman ata ang sitwasyon ni Awit, no? And actually, mga kahombre ko, nagawa niya pa rin mag-promote. Siyempre. Comments. Di malaman ng tao kung may sakit ka ba o sakit lang sa utak. Tayo na, magpakatotoo ka para alam namin, i-comment namin. Lintek, ginagawa mo ng tanga, manonood mo, kaloloko mo. Naniniwala ako sa ganito, pero kay Awit hindi. Sugal pa rin ang
Gusto easy money, makapag-promote wagas. Huwag kayong paloko na sa taong ito. may content ka lang talaga, awit ka talaga. Loko-loko, mataas creatinine mo, may sakit ka na, pinaglololoko mo pa mga tao. Nung may pera, di ka naniniwala sa kulam. Ngayon, wala ka ng pera, pati kulam, content mo na. Lahat gagawin mo, content, pumaldo lang no? Alam nyo, mga kahombre ko sa isang banda, na-entertain naman ako ha. It's very entertaining kahit ginagawa niya ng kaloko-loko yung sarili niya. It's very, very entertaining. Tama din naman to isang comment dito. Niniwala ako sa ganito pero kay awit hindi. Mga kahombre ko, alam nyo, sa paniniwala ng mga Pilipino, no, maaaring totoo ang kulam. Tama? Kasi ako, sa totoo lang, may experience din ako. And it's actually real. Lalo na nga dun kay Madam J. Kasi kung hindi niya inayos, no, yung takbo ng storya ng buhay ko, maybe, no. Kung hindi ko inayos yung sinabi niyang ayusin ko, baka wala na ako dito, mga kahombre ko. Kaya, I believe in this too. Pero, syempre, kay awit kasi, mga kahombre ko, ang hirap talagang maniwala, no? Kasi halatang halata po na niloloko niya yung sarili niya. And lalong-lalo na, mga kahombre ko, saan kayo nakakita? Albularyo nagpo-promote na sugal. Oh my God. Kaya awit lang po natin yan matatagpuan, mga kahombre ko. Albularyo na nagpo-promote na sugal. Anong klase to, mga kahombre ko? Is this even real? Oh my God, man. Alam niyo yun? Ewan ko. Awit gamer. Oh my God, man. Pero anyway, sige. It's cool. It's nice. It's funny, lalo na tag-ulan ngayon, man. Tama yung ginagawa mo, painitin mo ang ulo naming lahat. So, ang kapatid po ni Awit Gamer na si Wamos Cruz, mga kahombre ko, ay nagawa pang asarin ang kanyang kapatid, no? Parang, to the point na gusto niya sabihin sa publiko, no? Na alam niya na ito ay malaking scripted lang, no? Alam niyo yun, parang sinira na naman ni Wamos ang diskarte ng kanyang kapatid. Pangalawang beses niya na po itong ginawa. Lalo na nung una na pinakita niya na nagdadrive si Awit ng Lambo nang nagse-cellphone. So, sobrang delikado nun, mga kahombre ko, sa LTO. Tama? Tapos ito na po yung pumangalawa. So, parang talagang may gustong mangyari si Wamos kay Awit. Kaso patago lang, no? Parang gusto niya talagang sabihin sa publiko na huwag niyo nang panuorin ang kapatid ko. Kasi wala na to, sinungaling talaga tong hinayupak na to. Parang ganun yung dating ni Wamos para sa akin, mga kahombre ko. Kasi sa tuwing may gagawing kabulastugan si Awit na magte-trend, lagi siyang nandyan. At bubulastugin niya ang kanyang kapatid. Oh, ano masakit sa'yo? Maupo ka. Ito masakit sa'yo? Umikit ka lang. Umikit ka. Taas mo yung kamay mo. Pero muna tayo. Okay ka na? Okay ka na? Wala pa rin. Sige, ganyan ka muna ha. Maayos ka. Mawawala to. Wala pa rin. Mawawala na to. Taas mo lang kamay mo. Umikit ka. Umalis ka sa kanyang katawan. Ayoko! Bakit? Bako eh! Guwapo. Upo ka lang. Sumandal. Ganun. Ito na. Ano nangyayari di sa taong to? Umo. Pumikit ka lang. So, tandaan nyo, si Wamos ay kilala bilang isang komedyante. At ito, mga kahombre ko, ang sabi niya sa comment, tarantado yata yung sumanib sa akin, may saltik ata. Huwag seryosohin ha, baka may magalit. Mga kahombre ko, sa ganito rin kilala si Wamos Cruz. Tandaan nyo ha. Siya yung tipo ng tao na magaling umatras, umabante. Tama, ganyan ang galawan niya si Wamos. Kumbaga, babanat pero aatras. Ayan yung eksaktong ehemplo ng sinasabi ni Osas na baka mamaya hindi mo kayang i-handle ang kulit mo. Tama? Gusto mo ba ng trip? Sabi ko niya, kaya kong panindigan trip ko, Dol.
Mahirap yan pag hindi mo na panindigan yung trip mo. Yan yun eh. Eto si Wamos Cruz mga kahombre ko. Pero alam niya deep inside na mali at kabalbalan yung ginagawa. At ginawa ng kapatid niya. At ganun din naman yung ginawa niya na ginatungan niya. Tama? Comments! Kapatid ka ni Awit, ano man pinaggagawa ng kapatid mo, suportahan mo kahit minsan mukha siyang tanga. Sabi ng fan ni Wamos, and actually top fan siya. So ibig sabihin, lagi siyang nakatutok sa uploads ni Wamos. Ayan din naiisip ko kasi, teka lang, kapatid mo to, di ba dapat till death do you part? Lalo na magkapatid kayo. Grabe yun, magkadugo kayo, tapos ganito yung ginagawa mo. Parang mas lalo mo pang inaapakan at lalo mo pang ipapabash ang kapatid mo sa mga tao. Tama? Ginagawa mong katatawanan yung ginagawa ng manggagamot. Sana matuluyan ka. Tingnan ko lang. Tama rin to mga kahombre ko. Meron talaga pong mga totoong manggagamot no, sa Pilipinas. It's very well known. Alam na alam po yan nating lahat, lalong-lalo na tayo mga Pilipino. And actually, sinimulan ni Awi, tinapos ni Wamos. Parang wala na po at bumagsak na po sa napakalalim na balon ng reputasyon ng mga tunay na manggagamot dahil sa ginawa ng magkapatid na ito. Ginawa nyo ng content yung ganyang sitwasyon. May magbiro sana sa inyo na marunong talagang mangkulam para magkatotoo yung content nyo. Di nyo man lang naisip yung nararamdaman ng mga totoong nakulam. Oh my God. At sakto yung comment na yan mga kahombre ko. Dahil yan mismo ang hinaing ng isang legendary na faith healer na si Nick Banayo na aking kaibigan, mga kahombre ko. O kilala din sa pangalang Commander Bantugan, isang Filipino faith healer na merong 1.25 million subs sa YouTube at merong almost 600,000 followers sa Facebook. Meron din itong isang popular video sa YouTube na umabot ng almost 90 million views, mga kahombre ko. Tingnan nyo, grabe to. Ganyan siyang kasikat. Sa nagawang video ni Awit Gamer, nagawang mag-live ni Nick ukol dito. At may gigil din siya, mga kahombre ko. Napanood ko to. So mga kapanalig, meron kasi mga naglalabasan ngayon, na mga sinasaniban kuno. So hindi natin papayagan yung mga ganong kunwari-kunwarian. Ginagawang laro yung mga pagpapasanib, no? Kahit hindi naman totoo. So ito si Awit kasi Si Awit kaibigan ko to, pero hindi ako makakapayag na gagawin niyang content na hindi naman totoo. Okay sana kung totoo na hindi totoo itong pagpapasanib na ginagawa nila. So ginagawa nilang content. Mga kapanalig. Siyempre mga kahombre ko, kahit naman ako, actually naging seryoso na to, after na lumabas ng isang totoong faith healer. Nagsimula sa biruan lang, nakakatawa, ngayon nagiging totoo na. Kasi meron po talagang mga tunay na nananampalataya sa may kapal at mga totoong may kakayanan po na tanggalin ang evil inside of us, of everybody. Kaso lang mga kahombre ko, nakakalungkot, Nakakalungkot po itong parte na ito na ginagawang katatawanan ang tradisyon natin sa Pilipinas. Marahil yes, 2025 na, do you still believe in this? Pero sabi din sa Biblia na totoo po ang demon at totoo ang witchcraft. Totoo po yan mga kahombre ko. Sabi rin mismo sa Biblia. Kaya, sino ba tayo para manghusga? Tama? Meron ba na sinasaniba na ang tarantado? Nagpo-promote pa ng sugal ang putang inang ito. Meron bang ganun? Sinasaniba na. Nagpo-promote pa ng sugal. Nakakapeste. At tama nga, di ba? Nasabi rin natin to, wala daw pong ganitong klase ng sanib na after masaniban, nagagawang mag-promote na sugal. Like, ano to, man? Ginawa na po kasi ni Awit na lap trip yung mundo ng saniban. I really hope, Awit, na hindi ka naririnig ng kung sino-sinong masasamang engkanto sa paligid mo at gawing totoo yung nararamdaman mo because it's gonna be very tough, man. Yung salitang barang, mga kahombre ko, nakakakilabot yan sa totoo lang. Hindi po yan tsamba-tsamba lang tulad ng sinasabi ni Awit, ha? Totoo yan, mga kahombre ko. Actually, nakakita ko ng ganyan personally and ayaw ko yan maulit and actually ayaw ko yan na mangyari kahit kanino. And eventually po, namatay po yung nakita ko na dinapuan ng barang. So,
hindi kinaya ng albularyo. So, it's hard, mga kahombre ko. Huwag niyong isipin na ito ay malaking biro lang, ha? Totoo talaga yan. Huwag niyong gawing laro ang pagpapasanib. Huwag niyong gawing laro yan. Hindi ako makakapayag. Kasi, parang sinabi ninyo, parang pinapakita nyo lang sa content ninyo, madali yung pinagdadaanan ng mga taong may sakit na sinasaniban na ginagamot namin. Parang sinasabi nyong ganun. Baka akala nyo madali yung saniban. Baka akala nyo madali yung sinasaniban. So tama din to, mga kahombre ko, kasi may totoo po talaga na naaapektuhan o naapektuhan ng kulam o barang o sanib. Kaso ginagawa pong katatawanan ng magkapatid na ito ang sitwasyon. Grabe, mga kahombre ko, di ba? Parang kumbaga isang taong may malubhang sakit, pinagtripan mo. Di ba? Isang merong karamdaman na something na mabigat, pinagtripan mo, sasabihin mo na gagawan mo ng parody, no? Para lang magka-views. So, hindi po maganda yan, mga kahombre ko. Putan to si Awit. Pag tinanong nung manggagamot, ang bilis sumagot. Baka akala mo, Awit, yung mga sinasaniban bago namin mapaamin yan. Tas ikaw, lahat ng tanong sa'yo, sagot ka. Tarantado ka rin eh. Hindi ka ba nanonood? Mga kapanalig, ito si Awit, kaibigan ko to, pero hindi ko papayagan yung mga ganon. Babanatan ko yan pagka ganyan. Siyempre, mga kahombre ko, sino pa ba ang makakasabi at makakapagpatunay niyan kundi si Commander Bantugan lang, mga kahombre ko, di ba? So, paano nga yun, di ba? Tapos kung maririnig natin, nag-English pa, no? Tapos ang bilis sumagsasakot. Ilan kayo gumagawa? Tatlo. Taga saan kayo? Kinakada ba kami kayo? Ano kayo? Ha? Ba't yung pinarusahan to? Ano ba? Nakagalit mo? O take mo lang sa online? Sa online ko nakawa? Hindi nyo nakausap to? Ha? Ilan taong ka na? Ikaw? Ikaw pinakamalakas? Ha? Oh, yung pangalawang pinakamalakas pasok. Ikaw, ilan taong ka? Ilan taong ka? Ano kung babae lalaki? Oh, yung pinakamalakas na pasok. Ilan taong ka? Ilan taong ka? Sagot! Ikaw pinakamalakas na dyan? Babae lalaki? Yung pinakamalakas pasok. Ilan taong kang 30 ka, di ba? 32? Babae lalaki? Kakilala kayo? Anong yes? Inis ka ba, Inis? Ha? Kayang ba ako? Kaya nyo akong tatlo. Anong kinagay nyo rito? May nalagay kang kasing sa tuhod? Eh, ba't may makalabas ang islat yan? Napakabilis niya sumagot, no? Sinasaniban ka ng 3 elemento. Tapos, napakabilis mo sumagot. Awit naman. Alam niyo, mga kahombre ko, 2 beses niya hinulit yung age ng bawat isang sumanib. Sa kanya naisip ko, gaga, baka magkamali ito. Buta, hindi ka nagkamali, Awit. Buta, sumamba ka. What the hell, mga kahombre ko? Anyway. Kasi mga kapanalig, ang dinidepensa ko dito ay yung mga tao na sinaniban na sa amin, na ganun kahirap yung pinagdaanan nila. Tapos, lalaruin lang nitong ni Awit na hayop na ito. Pinapakita niya ganito lang yan. Parang ganun yung gusto niya sabihin. Pumunta sa ospital, ang putang nang ito. Pumunta sa ospital, nagpa-confine, hirap ng lumakad, hindi na makalakad. Sugal pa rin ang putang ina. Sugal pa rin ang pinopromote. Tas nagsugal pa. At dahil dyan, nawala na rin ang aking kaibigan na si Nick Banayo na respeto kay Awit. Alam mo, Awit, ang masasabi ko sa iyo, napakadaming tumulong sa iyo nung nagpakita kang bumagsak ka. Napakadaming tumulong sa iyo. Tapos ngayon, sinabi mo na hindi ka na babalik sa sugal, wala pa yatang 1 buwan na hayop ka, ayan ka na naman. Kumpare ko ang kuya mo, si Wamos, kaibigan kita, pag magkakasama tayo, ang tawag mo sa akin Kuya Nick. So parang binabastos mo na rin ako sa ginawa mo ngayon. Dahil pinaglalaroan mo yung about sa sanib-sanib. Ay kalokohan yung pinaggagawa mo. Hindi kita irerespeto sa ganyan. Hindi kita irerespeto. Ako nanonood lang ako ng mga ginagawa ninyo. Pero sa panahon na nilalaro ninyo, yung about sa sanib-sanib, hindi ako papayag. Pinapakita ninyo eh. Nagganon lang. Ganito lang saniban, madali lang. Parang yun yung sinasabi nyo eh. Pag-untugin ko kayo eh. Ang sa akin lang, wag nilang gawing laro. Yung mga sanib-sanib. Kasi hindi ganon kadali. Yung pinagdadaanan ng mga pasyente ko
or pasyente naming mga manggagamot. Awit, hindi ka makakuha ng respeto sa panahon na ito sa akin. Imagine niyo yun mga kahombre ko, kaibigan niya ito na wala na rin na respeto sa kanya kasi binastos ni Awit Gamer ang mundo nila. Alam niyo, nakakalungkot kasi kumbaga parang tinatanggalan niyo ng belief yung mga tao. And now, syempre, parang tinanggalan ng dangal yung mga faith healers in this case, di ba? Kasi at the end of the day, mga kahombre ko, yung mga albularyo, tulad nito sila Nick Banayo, nabubuhay lang, no, through your faith. Kaso sa sitwasyon na ito, si Wamos po at si Awit, tinanggalan sila ng credibility. And yes, nakakalungkot yung part na yon, no? Kasi as of now, parang nagtanggal kayo, nag-alis kayo ng trabaho sa mga taong ito. Pero sa totoo lang, mga kahombre ko, di ba? Meron at meron talagang inaapektuhan ng masasamang espiritu, lalo na ng kulam at barang. So, totoo yan, mga kahombre ko, ha? Totoo talaga, legit. So, I don't know, bakit nyo to nagawa, bakit nyo to naisipan? Tingnan mo katarantaduhan ng mga yan. Sabi nung magtatawas, ha? Eto ika, di ba? Inano yung putangin ng kandila. Kumorte ng dalawa. Naghiwalay. Eto ika, dalawa ang kumukulam sa'yo. Tapos putang ina ninyo, nung sinanibang ka na 3, abnormal ba kayo? Dalawa kanyo ang ngayon bigla naging 3 nung sinanibang ka na. Hindi yata maayos ang script ninyo. Ayusin niyo yung script ninyo. At sinabi niya rin na before, mga kahombre ko, yung magtatawas ang sinabi 2 lang. Tas all of a sudden, 3 na po yung sumanib. So napakagaling po. Sobrang laugh trip po nitong vlogger na albularyo na tropa ni Awit na promoter din ang sugal. Ano? Kakaiba mga kahombre ko kasi from 2 naging 3 mga kahombre ko. 2 babae, 1 lalaki. Wow! Wow! Crazy! Mga kapanalig, para sa mga naka-follow at naka-subscribe dyan kay Awit, i-unfollow nyo na yan. Hindi magandang ginagawa niyan eh. Kasi habang yan po ay gumagawa ng mga content, kahit katarantaduhan, pinapanood nyo pa rin, ganun pa rin. Kikita pa rin siya. Hindi ba kayo nakahalata? Pag tinatanong siya, ang bilis sumagot. Tarantaduhan naman yun. Kami nga, hirap na hirap. Kaming mga eksperto sa ganyan, hirap na hirap paaminin ang tunay na mangkukulam. Kayo, ang bilis. At ito, Awit, meron akong challenge sa'yo. Kung totoong gusto mong makatikim ng sanib, ang sabi po ni Nick Banayo, kaibigan ko yan si Awit, sa totoo lang. Napunta nga dito sa bahay yan dati at nagiinom nga kami. Tapos ngayon, malalaman ko ganyan yung pinagagawa. Hindi na maganda. Umabot na siya sa puntong pinasok na yung aming ginagawa ay hindi ko napapayagan. Insulto na sa amin yan. Sa espiritual. Subukan mo, Awit, na sa akin ka magpasanib. Puta, hindi na kita babalikin sa katawan mo. Hahayaan na kita. Kung ganyan din lang ang ginagawa mo. Kaibigan kita. Pero hindi ako papayag na bastusin mo kami sa larangan namin. Subukan mo, Wamos. Awit, na sa akin ka pumunta. Ako magpapasanib sa'yo. Tingnan natin kung legit yung ginagawa ninyo. Mga kapanalig, sabihin nyo kay Awit sa akin pumunta. Sa akin pumunta, ako magpapasanib sa kanya. Isipin mo, magkaibigan kami ni Awit. Eto mga kapanalig ha, kung hindi ba scripted diyang si Awit na yan? Magkaibigan kami niyan. Alam niyang manggagamot ako. Ba't hindi ako tinawag niya? Ba't tumawag pa siya ng iba? Diba? Kasi alam niya na hindi niya ako kaya sa mga scripted. Hindi nila ako kaya pag scripted. Kasi hindi ako pumapayag na scripted. Hindi ako pumapayag. Gusto ko totoo lang. Sana nga mangyari yan, matry, no? Kung totoo, kung alam niyo mga kahombre ko, total nandito na rin lang sa sitwasyon na ito si Awit. Sinong gustong makakita na totoong nasaniban si Awit? I-press nyo ang F kung gusto nyo yang mangyari, mga kahombre ko. Kasi, pagbibigyan po tayo ni Nick Banayo, mga kahombre ko, for sure, isang tawag ko lang dyan, no? Pwede, i-set up ko yan, mga kahombre ko. Try. No? Nick Banayo at Awit Gamer. Try natin na, sabi nga ni Nick Banayo, kung gusto ni Awit, pwede siyang pasaniban talaga ng totoo ni Nick Banayo. Awit, kakasa ka ba? Ako, kakasa ko. Game ako dyan, man. Let's do this type of challenge. Try.
Try natin. Ngayon, at dahil din dyan, mga ka-homebrew, dahil syempre nakisawsaw din ang kapatid mo, i-try nyo dalawa. Tingnan natin kung nakakatawa yan, guys. Ewan ko lang. Totoo yan si Nick Manayo, mga ka-homebrew ko, no? At kung gusto mo, idagdag din natin si Jay Costura. Isang tawagan ko lang yan. Nakakakilabot ang mangyayari sa inyo dyan. Tingnan natin kung hindi totoo ang lahat ng yan. Kung game ka awit, isang tawagan mo lang ako. Alam ko, nakakailang tawag ka na sa akin, but man, try mo ulit, tumawag sa akin. Sasagutin na kita. Game. Game ako dyan, man. Ako magse-set up. Gusto ko lang makita ano ang magiging reaction. Sorry, natatawa ka. Ano ang magiging reaction mo kapag totoong sinaniban ka na? Magagawa mo pa kayang i-fake yung salita mo na, yes! Oo! Ah! Gusto kong makita yan, man. 33 years old! Tagakamit! Talaga naman tinaasan mo pa nota ng salita mo. Walang iya ka. Oh my God. Mga ka-homebrew, this is super laugh trip, guys. Anyway, kayo, ano sa tingin nyo? Kakasama si Awit sa challenge na ito? Or hindi? One love, good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.